Lahat ay nagsisimula sa good governance. Ito ang pananaw ng ekonomistang si Michael Ricafort pagdating sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Ricafort, kasama sa tinitingnan ng investors ay ang sistema ng gobyerno, kaya't kinakailangan na aniyang masolusyonan ang issue ng korupsyon sa Pilipinas at dapat maging seryoso ang pamahalaan sa pagsugpo nito kung nais mapalagong muli ang ekonomiya. Number one talaga yung governance. Mas excited yung mga tao doon. Kung siseryosohin nila yan, gaganda yung ekonomiya natin. Lahat gaganda. Yun lang hinihintay. No? Tapos syempre, spending nila based doon. Kasi malinis. Wala na pupunta sa korupsyon. Diba? Yung gat maaari. Paliwanag ni Ricafort, pinabagal ng issue sa flood control projects ang ekonomiya ng bansa nitong huling quarter ng taong 2025. Kaya't ngayong 2026, mas mabuti aniyang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan, partikular ng mga mambabatas na ma-improve ang political system at ang overall governance ng Pilipinas. Dahil duda siya na hindi maaapektuhan ang ekonomiya ng nakaabang impeachment kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Distraction lang aniya ito, imbis na matutukan na lang ang mga bagay na mas importante kaysa rito. O yung focus din nila, imbis na, yung focus kasi nila, precious din yung oras, limited yung resources, effort. So, distraction din talaga yun. No? But yun nga, meron, since last year naman may assurance despite yung mga impeachment. Magagawa naman daw nila yung trabaho. Pero ayun na realidad to. Finite yung oras mas mabilis sana at mas marami sila magagawa na mapapasa. Sa ikaunlad na lipunan ng ekonomiya, no? Fiscal performance, fiscal reforms, economic reforms, pati governance reforms. Mas marami kung di sila madidistract ng mga yun. No? Kasi syempre yung energy, mapupunta sa defense, mapupunta sa yung attention ng mga tao, mapupunta rin doon. Imbis na yung mga pinaka-importanting bagay na makakatulong sa bansa natin. Yung dapat yung tutukan. Hanggat maaari. Baka tutulong din aniya para mapasiglang muli ang ekonomiya ng bansa kung maipapasa ang priority bills ng kasalukuyang administrasyon. Ito ay ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act. Kasi ang distraction dyan, yung impeachment versus the President and Vice President, baka may storbo sila sa, yung focus sila, maagaw yun, ma-sidetrack sila sa pag-push yung mga, lalo na yun doon sa apat na priority reform measures, alongside other economic and fiscal reform measures na that would require legislation. Kasi whole of government approach yan, dapat tutok sila lahat doon. Gaganda yung ekonomiya natin kung mapasa yun. Kasi babalik at tataas yung kumpiyansa at tiwala ng investors sa atin. Dahil nintay yan kasama yan sa criteria nila before they invest all over the world, no? In good governance. Sa kabila ng mga ito, tiniyak ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na mabilis na gumagawa ng mga hakbang ang gobyerno para makabawi at maibalik ang tiwala at kumpiyansa ng publiko, maging ng mga namumuhunan sa pamahalaan at sa Pilipinas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.